Ayan mga kadoy, isang magandang maga. Tayo ngayon ay araw ng Sabado. Tayo ngayon ay pupunta tayo sa sa taniman natin. So, dito sa kabila, yung sa hindi pa natin naani, kasi kasama natin yung dalawa. Oh, yan nilalamig sila. Oh, yan silang dalawa. Oh. Ali! Yan. Sumasama yung ating bodyguard. So, ikuha natin. Anihin natin yung patula doon. Try natin kung may bunga ba o ano, kahit kalabasa. At saka yung saging doon mga kadudoy, dalawang yun, buwig. Tibain ko na yun doon kasi hakutin ko ngayon habang hindi pa ako busy. Walang mga opisina sa bayan kasi ako ay may inaasikaso ako sa bayan ng mga dokumento, kaya Sabado naman ngayon, di kunin ko muna at wala kasi nung ulan, kahit na makulimlim, wala namang ulan. Anihin ko muna yung doon, mga saging, sayang naman yun doon. Maibenta ko pa yun. Baka makuha pa ng iba doon, sobrang gulang na siguro yun. Nakaraan pa sana yun eh. Grabe yung mga kadudoy. Medyo mga naunang palay mga kadudoy, medyo sablay talaga yung pagkakaani ngayon. Yung chicken natin doon, may mga pain naman na palayan doon, hindi pa yung mamayang hapon natin pagkainin. Marami silang pagkain yan doon, hindi yan sila magutom. May tubig naman kasi tag-ulan. Grabe oh. Tama yung kahit yung atin mga kadudoy, wala masyadong damo yun, tsaka maganda yung uhay, pero pagdating nung namunga na siya, hindi talaga siya tumigas yung butil ng palay. Ipa gawa sa ulan, naging tubig yung laman niya, hindi siya, wala kasing init, hindi tumulo yung kanyang, parang yung pina niya kabigas ba, naging matubig siya kasi dinali tayo ng panahon halos sa 3 weeks yata yung ulan na yun, simula December, last week ng December hanggang second week ng nahinog na lang yung palay natin sa ulan eh. Hindi tayo napagbigyan ng panahon. Kaya yun yung mga kakatakot kong baga ba. Minsan na Tiyo, lalamigin na naman yan sila dyan oh. Loko talaga to si Mateo pag alam niya mga kadudoy na uwi siya. Nauwi yan siya pag Hindi, ayaw niya na sumama dito. Dali! Nilalamig yan siya eh. Ayan oh. Maginaw kasi. Nga. Kita mo yan. Giniginaw yan sila eh. Dali! Dali! Susunod naman yan kaso pag giniginaw si Mateo, ganyan yan siya. Parang ayaw niyang umanos tubig kasi malamig na yung panahon eh. Hindi kasi mainit. Pero pag mainit hindi naman siya nagaganyan. Gusto niya naman niya lumubog sa tubig, pero pag malamig na ayan mga kaluloy oh. Yan oh, marami talaga mga kaluloy. Uod, hindi na talaga mapigil. Kailang spray na ako nito. Hindi nagkasakit yung palay natin, hindi namula to, pero pagdating naman sa marami yung uod na nakapulupot sa dahon oh. Tawag sa amin ito lukot-lukot. Pag inano may mga kaluloy, itlog ng uod yan pag binuksan. Yan oh. Hindi pa nga nag-ano yung palay natin masyado. Binabanata na agad ng lalo din ito. Tingnan mo kaluloy sa kanila oh. Maliit pa lang oh. Grabe na yung ng dahon niya. Pag hindi naagapan to, naku. Yan na ang simula ng yan. Grabe ngayon mga kaluloy yung season na papunta ng mga February, March, January na palay. Masyadong alagain.
anuhan ng mga insekto talaga, napipiste. Grabe. Spray naman ng spray yung tao, kahit ako dito, spray naman ako ng spray, pero tingnan mo naman yung wala tayong problema sa damo eh. Kaya na natin kontrolin. Ang problema talaga yung mga insekto talaga, uod talaga oh. Dating naman sa bunga, may tiyangaw na naman. Hayaan lang natin mga kadol, ganun talaga. Weather lang daw yan eh. Pag pinagbigyan ka ng panahon, hindi maganda-ganda. Pero pag ano naman yung panahon, hindi naman pumabor sa'yo, ganun talaga. Oh. Kita mo, nakaraan wala pang dilaw tong dahon ng palay ko. Ngayon tingnan mo, halos naninilaw na. Yan na yan eh. Nakaraan wala pa yan. Birding itong kuha natin nakaraan. Palay natin, kala mo hindi natatabla ng sakit, pero tignan mo naman nung umano na siya. Kung saan pa yung naglihi na. Saka pa may ano, yung mga dahon na mamuti oh. Nakapangitlog na yan, uod eh. Ubos yan. Hindi mo naman ito pwedeng anuhan ngayon kasi may bunga na eh. Hindi mo naman pwedeng pakialaman na yan. Ayan mga karudi, tigaan na lang talaga ito. Depende na lang talaga yan kung papabor pa rin sa atin yung panahon. Basta tayo ay magtanim pa rin. Paaraw ako doon sa kabila. Ngayon papatubig na lang kami doon kasi wala naman irrigation doon. So yun ang mahirap. Yan o, may mga ako. Habol natin kay Lucas yung ibon mga kadudi. Yan mga kadudi, yung ibon. Kaya huwag muna tayo maingay. Kaya mga kadudi, isang magandang maga ulit. Sobra ang panghihinayang ko sa mga okra. Ayan o. Nagkalat lang yung mga okra natin. Sinira na ng mga uod hanggang dito. Dami, siguro mga higit dito 3 kilo. Ayan o. So sayang, ayan o. At saka ganito na yung itsura ng okrahan ko ngayon. Hindi ko na sprayhan ng insecticide, kaya mapipilitan na ako dito na mag-spray talaga mga karudoy. Gawa inuubos sila ng uod siguro sa pag uminit-init yung panahon. Mag-spray ako kasi mauubos to, masasayang yung tanim ko. Ubusin ito na insekto. Ayan o, wala na mga dahon. Yan sila o, mga uod yan o. Ang bilis nila kasi tag-ulan. Ito talaga yung panahon ng mga uod, basta tag-ulan. Eh mga karudoy, anihin na natin yung saging doon, dalawa oh, sobrang laki. Tingnan natin, tsaka yung patula doon mamaya oh, sungkitin ko yun para makuha ko na rin. May kalabasa tayo dito, alanganin pa. Ayun oh, gulang na ng saging. So dalawa ito dito, meron pa doon isa. So bali 3, hindi ko man to kaya buhatin, pero try na lang natin mamaya. Yan oh, may isa pa yan dyan mga karudo. Ilagay muna natin yung ating maliit na kuwan, yung isak, at saka kuhanin muna natin yung dalawa oh. Yan, anihin muna natin yung dalawa na yan. Ang laki. Yan mga karudoy, babay na muna. Ayan mga karudoy, ako hinapo ah. Yan mga karudoy, 3 puno. Yan na yung naanin natin sa 2, 3, 2 malaki, isang maliit. Yan, tapos mag-ikot muna tayo doon sa kuwan natin oh. Sungkitin natin yung patula doon sa ibabaw. Sana maabot natin yun doon para makuha natin yung bunga niya. Sayang kasi yun doon oh. Magulang na siguro yun, iwan ko kung pwede pa yun. Yan, bye. Yan po mga kadudoy, tuloy-tuloy ang pamumulaklak ng ating patula. So expected na natin ito sa susunod oh. Mayroon na nga dito, maliit oh. Medyo marami-rami yung ano yan kasi mabulaklak siya, daming bulaklak. Yan, medyo mababa oh. Ayan oh. Meron na naman dito maliit ng kadudoy. Ayan. So wala naman na tayo ngayon dapat kakalinisan kasi okay naman yung kuhan. Ito lang oh. May umaakyat, na naputol natin ito para hindi maging sagabal sa tanim. Ayan. Yan, daming bulaklak niya mga kadudoy. Aray ko, magat yung langgam. Ayan. Ito punta na naman siya sa labas, ibalik natin siya doon. Yan, para doon na naman siya pupunta.
Yan oh, dami. Ang haba doon oh. Yan. Matagal ito mga kadudoy, itong pangapatula. Pag napuno niya itong ating gapangan, medyo malambot nga lang pero okay na yan. Ay mga kadudoy, uwi na tayo at gagawa tayo ng mga ibang bagay-bagay na pwede nating magawa. Kutin natin yung saging. Sayang para mapakinabangan natin. Bye. Yan mga kadudoy, grabe. Mabigat din. So iniwan ko muna yung isa, hindi na kaya. Ito lang muna dalawa. Babalikan ko na lang yan dun. Yan, karga na natin tapos punta tayo dun sa kabila natin sa taniman. Palay, paararo tayo dun. Tingnan natin kung anong trabaho pa natin dun. Bye bye. Ay mga kadudoy, isang magandang maga. Matapos tayo mag ng saging. Ay grabe mga kadudoy yung natin. Yung gigisa na tayo ng kwan. Pang almusal natin. Hanap tayo ng kwan dito. Pasensya na mga kadudoy, medyo magulo yung bahay. Ganun na talaga pag bisibisihan na naman tayo. Yan kasi may ani tayo na patula. Ayan. Naiwan ko pa yung dalawa doon. Makalimutin na talaga ako mga kadudoy. Mabango-bango na yung kwan. Igisa lang natin ito sa kaunting bawang. Saka gisahin na natin ito. Isang piraso lang ito mga kadudoy yung patula natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng kwan syempre. Pampatawag ito. So, sana huwag kang mahulog yung camera natin. Hanap tayo ng magic dito. Lagyan natin magic. Ay, wala nang laman. Hirap na. Ay, hindi ko pala lagyan mga kadudoy na maraming magic yan. Kasi may seasoning pala yan mga kadudoy. Kasi yung lahok natin ito ay kwan. Lahok natin ay homey noodles beef. Kalimutan ko, sana umalap sana yun. Yan eh. Kailangan na natin ng kwan, sunog na. So maganda na to kasi nasunog na siya. Lagyan na natin ng kwan, tubig. Kasabawan na natin yan ng bunggang-bungga. Pasensya na kayo mga kadudoy, magulo yung bahay natin pag lahat ay nabisi-bisihan na naman. Tayo kuha ng ano sa tubig. Damihan natin yung sabaw kasi kakainin ng noodles yan mamaya. Yan, tapos ilagay na natin yung seasoning niya para mag-mix na sa kanyang kwan. Para mag-mix na sa kanyang yung lasa. So mamaya ilagay natin ang noodles yan pag kumulo na. Pag okay na yung lasa, mabilis na naman yung makaluloy. Yan, pakuluin na natin yan. So may ulam kami dito oh. Yung gabi na may gata, yan. So yan ang ulam namin kagabi. Masarap yan eh. Pero ngayon eh magsasabaw ako ng kwan. Sasabaw ako ng noodles at saka ito. Yan mga kaluloy, babay na muna. At meron pa tayong okra dito ng mga kaunti oh. Kahit ano lang mga gulay-gulay mga kadudoy, na-harvest ko doon sa tanim natin para makapag-ulam tayo ng mga libre-libre lang. Yan, babay na muna at ako ay mag-almusal. Pupunta na naman tayo sa trabaho natin para makapag-tingnan ko yung inaararo nila doon. Bye-bye. Yan mga kadudoy, isang magandang tanghali. Grabe yung kakagising ko lang. Gawa lang nag-deliver kami. Teka, pinuntahan ko ngayon dito yung tao natin, medyo wala pa sila. So ayan yung mga stock natin mga kahoy mga kadudoy. Lalapad nito pang mesa. Yan, yung malalapad tong kahoy natin hanggang sa ilalim pa yan oh. Marami pang iba hindi pa nagagamit dyan. Yan oh, grabe yung mga kuha natin. Pero maraming mga maliliit din na size yung ibang kahoy natin dito. Ay mahogani tayo, mahogani tsaka akasya. Wala pa sila. So ang project natin ngayon dalawang kwan yan. Dalawang salasit. Tsaka tatlong mesa na 4 seaters. Yan, busy pa sila. Wala pa sila dito kaya
balikan na lang natin mamaya. Pakainin muna natin yung chicken natin mga kaludoy, baka wala na silang nakakain doon. Ating mga manok. Ayan na, babay naman na. Ay mga kaludoy, isang magandang hapon. Napakain ako sa chicken ko doon. Pupunta ako sa palayan dito mga kaludoy kasi grabe yung kwan ngayon. Wala ng tubig yung palayan ko, naubusan na ng tubig. Kailangan na sana ng tubig ngayon. Baka malagay sa alanganin yung palay natin pagko. Ang bilis na mitak ng lupa. Hindi pa nakalabas yung bunga ng palay ko. So bibisitahin ko ito, titingnan ko kung hindi talaga ulan. May mga 3 days pa siguro. Kailangan ko talaga itong papasakuan na tubig, paakyatan. Hindi ito pwedeng ganito. Oh, kunting-kunti na lang mga kaludoy talaga. Kasi meron pa tayong mga nasa ilalim, oh, hindi ito lalabas, oh. Hindi pa nakalabas lahat kasi. Nalagay sa alanganin yung kwan, oh, bitak ng lupa, oh. Hindi inayunan ng kwan. Kunting ulan lang sana ang hinihingi nito. Kahit isang beses sana to na medyo malakas na ulan ay okay na sana to. Pero feeling ko parang ayaw na mga kaludoy umulan kasi. So malagay sa alanganin itong ating palay. Kahit pa paano marami din ako nakikita mga ganito. Inaano to ng uod sa gitna eh. Ayan mga kaludoy, putol yan. Magaling to mga uod eh. Pinuputol nila yung sa gitna. Yan o, bilis ng kwan. Bilis ng pagka wala ng tubig. Pero isang beses lang sana to matubigan eh. Maano lang tong lupa pa ng isang beses pa. Talagang okay na ito. Yan o, marami talagang namamatay sa palay o, tingnan mo. Bilis ng uod buma ilalim o. Ayan o. Yan. Yan steam borer na tinatawag. Marami ako nakikita o. Bilis ng mga steam borer na yan. Nauna sila sa ilalim ng kwan. Ini-sprayhan ng ate. Yan mga kaludoy o. Hindi pa talaga kasi kwantong palay natin eh. Nawalan agad ng bitak na yung lupa. Bilis talaga. Wala pang isang linggo halos uminit. Eh may tubig naman tayo dito mga kaludoy, yung pagkuhanan sa ibaba oh. Kaya gusto kong paakyatan to kahit isang beses lang sana. Pag napuno to ng tubig, kahit 5 hours to kaya na to eh. Mahirap kasi pag wala akong sariling patubig mga kaludoy. Yun yung sinasabi ko noong nakaraan na kailangan may patubig talaga ako nagamit. Kasi pag wala, ganito mangyayari talaga. Kasi yung palayan natin ay walang irrigation at saka nasa pampang. Mabilis to mawalan ng kwan. Mabilis mawalan ng tubig. Yan o, bitak na o. Karaan kasi pinakawalan ko dito yan o. Kasi gawa ng antigas pa, ang lambot pa ng lupa dyan. Laming tubig. Pero iba yung naging kwan. Iba yung naging kalabasan. Wala naman tayo pwedeng pagkuhanan kasi dyan o. Pagkuhanan kung baga. Na malalim pwede tayo kumuha doon. Pero kailangan may hose tayo doon na kwan. Pampa yan o. Alanganin pa ito mga kaludoy. Hindi pa ito lahat. Isang linggo pa ito. Mahigit. Grabe. Para lumabas lahat yung uhay ng palay. Na ano talaga eh. Hindi talaga siya inayunan ng ulan. Kahit ilang ulan lang sana ito. Yan, grabe yung tubig na bitak na yung kwan. Yan, wala na to eh. Wala nang masisip-sip to na ano. Bilis na oh. Bigas ng lupa. Kailangan ng tubig na nito talaga. Wala naman tayong malapit na pagkuhanan ng pump nito. Kung may pera sana tayo eh, bili na lang tayo kaagad para, kasi may motor naman tayo doon. Pinag-isipan ko mga kaludoy kung bibili ba tayo o hindi para patsarili natin dito. Kasi mahirap pag ikon at tayo sariling gamit. Tama yung mga sitaw o nagbubunga man.
Pero hindi talaga ganun ka no. Kuhanin natin itong mga ilan-ilan na bunga niya. Pero mga inisprehan natin dito ay kuha na oh. Talagang namatay naman na sana. Oh, wala na yung sitaw. Puro na kuha. Inuubos kasi ng uod to eh. Kuhanin na lang natin sa susunod. Bawi na lang tayo. Tama pag tag-init wala na yung mga uod oh. Gumaganda na yung kuha na kuha. At dito sa okra ganito na yung naging itsura oh. Kumalbo na. Grabe itong mga uod makapatay ng kuha ng okra mga kadudoy. Yan oh. Ito na yung mga naging sitwasyon niya. Pero mabubuhay man yan sa susunod. Yung kuha mga kalito mga karudoy, may saging kasi ako dito nakaligtaan. Isang kuha nakaraan, hanapin ko muna kung andi dito pati. Kinuha na ng tao yun. Hindi ko kasi yun nakuha eh. Ay ito na, hinog na oh. Buti hindi kinain ng kuha. Oh. Hinog na oh. Naipag-iwanan ko kasi dito. Iuwi ko ito mga karudoy. Yan. Hinog na nga. Yan, hinog na. Pag-iwanan ko to. Tingnan ko muna tong isprehan ko dito. Pati yung mga luya ko dito nanilaw sa spray. Pero mga karudoy ay hindi ito mamamatay-matay. Sisibol ito. Yan. Hanggang ganyan lang yan. Pero hindi yan totally makuha siya. Matay pag yung 2,4-D na mamatay siya. Pag shine lang sana hindi yan siya na mamatay. Tingnan natin yung ibang natin doon patula. Ay, wala pang bunga mga kaluli. Nakaraan lang tayo nag-ani dyan. Kumuha. Yan. Matatag yung ating patula. Balikan natin yung saging mga kaluli. Iuwi ko na yun. Kaya may mga bunga pa tayo dito ng saging. Dami pa tong saging natin dito. Dami na natin nakuha. Simula na uwi tayo. Kahit ito lang. Saka dito may patula si babaw. Kasi hindi karamihan yung bunga niya. Yan mga karudoy, buhatin na natin yung saging. Uwi na tayo at mailaga natin para may pang merienda. Meron nga din puso sa saging, kaso hindi pa ito tapos ng kuwan. Hindi pa pwede ito gulayin. Ay grabe. Ang alala ko sa palay natin mga karudoy, kailangan na talagang tubig nito. Paano ba yan? Mumula na eh. Isang kuwan pa sana to. Mga palayan sa gitna doon, pulang-pula na rin. Wala na maanuhan tubig. Ay, ang ulan hindi mo talaga maasahan na. Kaya next day siguro pag baka kuhanan ko na lang yan doon. Kuhanin lang namin yung motor at saka patubigan namin sa gabi. Yan mga karudoy, babay na. Pasanin muna natin yung saging. Uwi muna tayo. Yan. Babay muna. Ay mga karudoy, isang magandang maga. So ganito ngayon yung sitwasyon natin dito. Nakatalukbong tayo ng kwan kasi medyo malamig. Tapos tingnan mo yung kwan. Pero sana ilakas nyo na lang yung ulan kahit isang beses lang kung matubigan na itong palay. Kasi ang kailangan na talaga ito ng kwan, yung tubig. So ngayon medyo dahan-dahan yung kwan niya Hindi nga to makaano sa bitak ng lupa. Pero kahit paano naman kaano naman to yung palay, kaso hindi talaga ganun. Kunting panahon na lang sana to mga karudoy yung inaantay natin, pero inaano pa tayo ng panahon. Hindi to uulan ng ganun kalakas May daladala akong pala kasi kunin ko to. Kunin ko yung tubig dito, baka sakaling lumakas naman ng bigla kahit papaano makaipon-ipon. Wala grabe yung kanang init. Mabilis umepekto sa lupa, hindi na siya kagaya nung na hindi mabilis ito matuyo yung lupa dito sa palayan ko na to. Gawa ng sa tabi ng ilog, kaya mataas siya, madali suminip yung tubig pababa. Yan So kuan lang talaga yung kuan niya. Yung ulan niya parang tamang dilig lang talaga ngayon, hindi pa siya talaga
lubusan na maano yung ulan. Yan. Kaya mga karudoy, baka sa susunod makabili talaga ako ng ng tawag doon, patubig, kasi mahirap pag wala akong sarili. Dapat meron talaga ako ditong sariling patubig para kaya anumang mangyari ay kailangan meron talaga tayo. Sana ay ayunan tayo ng panahon sa ating mga inaasam na yan o. So yan mga karudoy, tabunan ko uli ito kasi baka mag yung ulan lumakas-lakas, marami talaga mga karudoy yung napiste na ng uod. Kakaroon na ng mga namamatay yung uhay ng palay kasi kinakain ng uod sa gitna yan. Sana ay hindi to lumala ng dumami sila. Inisprehan ko naman to pero wala talaga, hindi talaga mapuksa-puksa din. Kaya mga karudoy, ako ay magtatrabaho muna, kita-kita tayo. Ayan mga karudoy, isang magandang maga. Itong ating binhi dito ay kuhanin na natin. Ibabad na natin ito sa tubig kasi magtanim na tayo sa sunod na araw doon sa kabila. Kasi ito ay galing sa gobyerno, libre ito, libreng binhi ito. Yan, ang pangalan niya yan, Dekalidad na Binhing Palay. Pangalan nito ay galing pa ito sa Barutak Nibo. Ayan pangalan nito ay ano ba yun, may lot number lang wala. Pero ito mga karudoy, alam ko nito ay ayan yan pala seed variety RC216. Yan, RC216. So meron tayong apat na sako, 20 kilos yan, so 80. So siguro kuwan lang yung dalhin natin, 60 kilos lang kasi yung isa ilaan natin ito sakaling may mga kulang tayo pag nakuhan, ikuha natin ulit, isabog natin ulit. Yan, kuhanin muna natin ito. Tatlo lang yung ating ibabad, 60 kilos okay na siguro o pwede rin siguro dalhin natin lahat para tingnan natin kung para makapagtanim na tayo. Kaya mga karudoy, abangan nyo na lang yung ating pagbabad nito doon at saka kung kailan tayo tatanim. Busy ako mga karudoy, walang upload. Hindi natin karga sakya natin guys. Bye bye. Ayan mga karudoy, ang ganda ng init. Matapos ulan, iinit na naman sa mga palay buti lang yung nakaraang araw medyo naulan ng konti, pero hindi nga makaano sa bitak ng mga karudoy. Yan, pero iba nilang mga naisprehan sa damo ay namamatay naman Tingnan natin yung sa atin doon kung may tubig ba. Kung wala ay nako, patubig na naman tayo doon. Magbabad na tayo ng binhi natin para sa sunod na araw ay mga Webes yung target ko nito, Friday. Parang trangkasuhin ako mga karudoy. Nasubra na yata isipag ko Hirap ngayon mga karudoy i-timing nyo. Ay, buti sa kanila na may irrigation Ay, iba talaga kung may irrigation kasi makapagpatubig ka talaga. Sa atin kasi doon wala man kasing irrigation doon sa kabila. Lahat ng ating napunta sa ating mga palayan ay walang mga irrigation. Tamo sa kanila dito nasubra lang yung tubig napakawalan na lang nila. Pero dito sa kabila nila wala rin. So mga karudoy, pag maraming tubig yung palay mo hindi talaga ito magkakaroon ng masyadong sakitin. Kalaban mo dito yung mga insekto lang. Kakaroon na ng tubig yung karaan tuyo na to buti sa kanila mayroong ganyan. Yung atin kasi doon wala talaga, pahirapan. Ganun pa man sila nga doon parang nagpapatubig din doon. May kasi yung katabi natin doon magkuhan rin yan doon, mag-cropping, mag-third crop din. Tabi tayo, katabi, magkatabi tayo, kaya magkasama na naman tayo doon. Pinsan din ng nanay ko yan, chicken cousin niya, para sabay-sabay sa lugi. Sabay-sabay din kung gumanda, tapos parehas pa yung binhi namin kasi galing din naman kasi yun sa DA yung kanya binhi niya paras kami.
Titingnan ko kasi dito mga karudoy, dito kung saan tayo makapagbabad, baka kasi bumaha eh. Pero sa bagay hindi naman to babaha na masyado. Kahit hindi na natin siguro itali yung kwan, pero kukuha na ako ng sako, nakalimutan ko. Paluwangan na sako na babaran ba. Hindi ako nakadala. Babalikan ko na lang eh, doon lang naman sa kanya yung kundo. Tingnan natin dito. Kasi dapat mga karudoy, pag nagbabad ka ng binhi mo ay maluwag lang yan sa loob ng sako, kasi hindi pwedeng dikit-dikit sila yan. Yung halimbawa, yung isang sako, hatiin mo muna yun. Ilagay natin yun sa 4 na malalaking sako para maluwag makagalaw yung binhi. Kasi kuha na siya, nag-i-expand kasi yan siya pag naibabad sa tubig. Para silang lumalaki ba. Kasi magkakaroon sila ng tubo. Kaya kailangan kahit dito siguro mga karudoy, doon sa malalim na yun doon, pwede natin yan doon ibabad siguro. Hindi naman siguro babaha yan, kasi babaw naman yung ilog ngayon. Ayun, no? Hanap tayo ng ano, dyan siguro maganda siguro magbabad dyan. Sa puno ng kuwan na yun, medyo malalim konti, dito lang tayo paahon pag kuwan, o hindi kaya malayo masyado. Kasi pag andun sa malaking ilog, baka naman kasi kuwanin doon. Oh, may tubig na doon. Nirorotobate na nila ulit yung ating kuwan doon. Ating palayan. Ayun, tuloy-tuloy na pala yung gawa dito. So tayo ay mag-ayos-ayos tayo ng kaunting mga pilapil dito mamaya. Ayan mga karudoy, babay na muna. Ayan mga karudoy, bakbakan na. So yung tubig dito ay artificial lang yan. Yung tubigan lang sa akot.
Ayan mga kadudoy, dito na naman tayo sa palayan. Laro-laro na naman tayo ng putik. Kaya inaayos natin ng mga kunting tilapil na sobrang payat na kasi hindi na tayo makapagpatubig pagkuhan. Kasi sa sunod na araw tanim na tayo. Lambot naman na, pwede na to. Kaya mga kaludoy, babay na muna at uwi na muna tayo. Maghakot akong binhi. Bye-bye. Yan mga kaludoy, matapos tayo gumawa dun sa taniman natin. Ito na yung binhi, so kutin na natin dun para mamaya maibabad na. Yan, babay na mga kaludoy, medyo pagod tayo, no? Anong talaga ang life. Yan, 20 kilos to bawat isa, so 80 kilos yung ating tatanim. Yan, babay na muna. Maghakot muna tayo. Yan mga kaludoy, so 3 sako, may isa pa doon. So kuhanin na lang yung kasama natin. Dito tayo magbabad. Maganda yung ilalim. Yan, yan, medyo malalim yun dyan. Yan, maganda yung magbabad mga kaludoy. Sabi ang what? Pagod. Pangalawang balik ko, 2 sako na yung pasan-pasan ko kasi 40 kilos lang naman to eh. Kaya dinalawa ko na. Yan. Daming buko dito mga kaludoy. Manghingi tayo. Sarap mag-inom ng tubig ng buko. Yan, babay mo na mga kaludoy. At ibabad na lang namin ito mamaya. Yan mga kaludoy, andun na yung ating binhi eh. Nalulubulog na yun. Nakakuha na. Malalim dyan eh. So ba? Sa 2 ito 6. So bali 6 na kuwan. 6 na sako ngayon. Pinapaano lang yung bula ng binhi para makakuha na masyado sa ilalim. At maligo yung mga kaludoy. Hindi naman maanod dyan kasi wala namang baha ngayon. Sila sa malalim, bali 6. So ayan, goods na mga kaludoy. Antayin na lang natin yan 24 hours. Iangat natin tapos pasibulin na natin yan. Pag nagsibol na yan, okay na. Ayan mga kaludoy, goods na yan. Kuha na natin, ihanguin natin bukas. Ayun mga babay na mga kaludoy. Tayo uwi na, ako ay gutom na. Bye bye.